Idol Casper, magandang araw po. Isang kwento na kakaiba at mahiwaga ang aking ibabahagi sa mga tagapakinig mo. Ako po ay isang guro sa elementarya at halos 10 taon na rin po. At matandang binata na rin ako. Takot umibig dahil niloko po ako ng dating kasintahan ko. Ang ama ko po ay tubong Bulacan at ang nanay ko naman ay taga Laguna. May 2 akong kapatid na babae at pamilyado na po sila. Tawagin niyo na lamang po akong Julius o Sir John. Yan ang tawag ng mga bata sa akin. Nakatapos ako ng education at nakapasa sa board exam at nagkalisensya naman agad ako. At dahil wala akong baker, ano pa ba ang aasahan ko? Itinapon ako sa napakalayong probinsya ng Region 4A. Malayo sa Kabiasnan at halos 4 na oras ang lakaran sa patag at kagubatan. At pag minalas at umuulan pa, maputik ang daan bago maabot ang barangay ng Kalantas. Isang barangay na karamihan sila ay mangmang sa Kabiasnan dahil sa layo nila sa kabayanan. At napansin ito ng bagong upong gobernador. Agad nitong kinausap ang DepEd at tinutusan kaming magtalaga ng kahit isang guro man lang para sa mga kabataan. At dahil ako'y porsigido noon, ako ang napiling ipadala ng DepEd at lalaki daw naman ako. Dahil nga kailangan ko rin ng trabaho noon, wala na akong pagpipilian pa. Ako ang ipinadala at alam kong suntok sa buwan. Pero heto ako at nagsisimula ng maglakad sa gitna ng kagubatan. Maliit lamang ang kanilang paaralan dahil walang budget ang government sa lugar na yon. Ginawan lang daw ng paraan ng gobernador na mapagawaan ng eskwelahan ang barangay na yon. Dahil sa awa ng napakaraming kabataan na mangmang at tumanda na lang ang karamihan na hindi nakapag-aral. Kaya naman nagtiis kami sa 3 maliliit na silid-aralan. Ako ang nagtuturo mula grade 1 hanggang grade 4. At may isa namang bago ding graduate na kabataang guro na mismong taga roon. Ito si Joy. At siya naman ang nagtuturo sa mga mas bata pa. Hindi kami pwedeng magreklamo sa klase ng aming trabaho. Kaya naman kailangan ko itong harapin. Mahirap man at kahit lalaki ako. Hindi basihan ang gender ng isang guro dito. Dahil ang pakikisama namin sa iba't ibang klaseng tao ay napakahirap sa part naming mga guro. Mabuti na lang at ang barangay captain ay nagbigay ng isang magandang mungkahi sa akin at sinabi niyang patutuloyin niya ako sa kanilang bahay bakasyunan. Dahil may isang kwarto sa baba ng kanilang bahay na tinutulugan talaga ng mga bisita nila na mga taong gobyerno din daw na kagaya ko. Kaya naman inaaalay daw nila ang kwartong iyon sa akin hanggat gusto ko daw. Sa klase ng aking karera, walang kontrata at walang kasiguraduhan kung kailan ba matatapos ang aking termino doon. Ganyan kami mga guro. Mapwera na lang kung mismong kami ang umalis o mag-resign. Pero sa tema ng aking pagtuturo sa lugar na ito, mahihirapan akong umalis dahil umaasa na sa akin ang mga magulang na mga batang salat sa pamumuhay. Marami sa kanila ay maaawa ka kapag nakita mo ang reaksyon nila sa mga taong dumarating sa kanilang barangay. Mga nakatulala, halatang sabik makakita ng mga taong galing sa syudad. Ang mga bata karamihan ay walang pang-itaas na damit at tanging short lang ang malimit nilang suot. Ang mga kababaihan naman, ang suot nila ay telang malapad at ginagawang balabal sa katawan. Nakakaawa kung tutuusin at ang ganitong pamayanan ay
dapat tutukan ng taong gobyerno. Pero naaalala lang sila ng gobyerno pag eleksyon na. Tanging si Kapitan lang daw ang iba pang mga may kaya sa buhay ang nakapag-high school sa mga kalalakihan sa lugar na iyon. Dahil namatsukan daw siya noong kargador sa bayan. Ang mga barangay sa tabi ng highway ay mas maswerte kumpara sa nasasakupan ni Kapitan. Madali kasi silang maabutan ng tulong ng gobyerno dahil malapit sila sa kalye na nararating na mga sasakyan ng gobyerno din. At ang tanging paraan para madala ang aming mga kagamitang libro at mga gamit ng bata sa loob ng paaralan ay tanging kabayo lamang mula sa highway o di kaya ay kalabaw hanggang sa barangay ni Kapitan, ang barangay Kalantas. Marami kasing ilog o patay na sapa ang dadaanan bago marating ang isang barangay na yon. At ang kasunod na barangay ang kay Kapitan. At ito na nga ang populasyon na ito na may pinakamaraming irehis. Dahil lumang panahong iyon ay sira-sira din ang mga kalsada at hindi pa sementado ang lahat ng highway. Mabuti na lang at mababait ang mga tao sa lugar na iyon. Wala kaibigan at wala akong ginagastos. Dahil kaming mga guro pagdating sa pagkain, lahat ay dala o bigay lamang ng mga nanay ng aming mga estudyante. Katulad ng gulay, sariwang isda, at pag may okasyon, karning baboy ramo na napakalinamnam para sa akin. Doon nga ako nakatikim ng tapa na baboy ramo. Sinisilid pa nila sa grapon na hindi ko alam kung grapon ba yan ng mga kape dati. Pero take note mga kaibigan, ang pampalasa lang nila ay asin. Oo, yun lang talaga. Kaya ang aming pagkain ay masasabi kong kakaiba ang lasa sa nakasanayan kong pagkain sa kabayanan. Ang kape at asukal naman nila ay supply ng tauhan ng gobernador. Minsan ay hindi ko mawari kung ano yon. Yung bang parang sunog na parang kanin. At pag sunaswerte ay may biskwit pa. Maging personal naming gamit tulad ng sabon at shampoo ay padala din ng gobyerno. At masaya na ako sa ganong sitwasyon. Ang tangi lang na problema sa lugar na iyon ay walang kuryente. Dahil mula alas 7 ng gabi hanggang alas 10 lang daw ang ilaw nila doon. Dahil ito ay kontrolado lamang ng supply. Dahil lumapa ng iyon ay dimakin na pa lang ang ginagamit ng buong barangay. May plano naman si gobernador na palagyan ito ng kuryente. Pero hindi daw agad-agad matutupad dahil sa layo nito sa kabayanan at sa layo rin ng planta ng kuryente sa lugar. Naalala ko pa nga noon ng mga panahong iyon na kung magulan ay grabe ang putik sa daan. Kapag tag-init naman ay puro alikabok ang malalanghap mo tuwing hahangin ng malakas. At yun nga, kaya naman ang maghapon namin ay lagi na lang abala at kailangang dire-diretso ang pagtuturo namin sa kabataan. Tanging si Teacher Joy ang aking karamay sa mga bata. At dahil bata pa ito, at kahirapan pa rin siyang magturo, dahil first time daw niyang sumabak sa ganon kadaming estudyante. Scholar kasi si Teacher Joy ni Gobernador, kaya hindi siya pwedeng tumanggi. At gusto man niya magtrabaho sa kabayanan. Pero hindi niya pwedeng iwanan ang mga bata dahil nakaatang na ang kanyang pagtuturo sa eskwelahang iyon. At alam niyang ang lugar na iyon, siya lang din ang inaasahan. Alam din niyang siya lang ang makakatulong sa kapwa niya mahihirap doon. Teacher Joy, walang susuko ha. Huwag mo kong iiwanan dahil hindi ko kakayanang pagtuturo dito na mag-isa. Nag-request pa ako ng isang guro pero wala pang sagot ang ating hepe. Kaya pagtiisan mo na natin at gabayan mo ako sa kalakaran niyo dito. Pakiusap ko noon kay Teacher Joy na alam kong hindi ito tatagal. Kita ko sa kanyang kilos. Hindi man siya mismong taga roon sa barangay na yon,
Ang barangay nila ay malapit na sa highway at nahihirapan siyang maglakad sa umaga. Kakayanin po, Sir John. Hanggat hindi pa ako tinatawag sa ina-applyan ko sa bayan. Sagot naman niya sa akin. Nagsimula na nga ang hamon sa amin ni Teacher Joy at tumanggap na kami ng mga kabataan. Edad 7 taon pataas. At late man kailangan nilang dumaan muna sa kinder bago makapag-grade 1. Maghapon kaming abala sa paglilista ng pangalan ng mga kabataan. Maging ang mga magulang kay hirap tanungin dahil hindi naman lahat nakapag-aral. Hindi sila tribo. Lehitimo silang taga-roon sa lugar at ang kanila mga ninuno doon na nangamatay na wala din namang pinag-aralan. Ang napuna ko lang sa mga taga-roon, hindi sila sanay makipag-usap sa mga tao. Kaya naman ang nangyari, maging amang magulang nila ay akin na ring tinuturuan. May mga pamilya na lumalapit sa akin at nagtatanong tungkol sa kanilang mga lupain na nakuha sa kanila. At niloloko daw sila ng mga tao sa kapatagan. Dahil na rin sa awa ko, tinuturuan ko sila ng mga paraan upang malabanan ang panloloko sa kanila na mga dayong mayayaman. Bukod sa pagtuturo sa kanilang mga anak, kailangan ko rin silang gabayan. Nakakaawang tignan ang kanilang mga sitwasyon doon. Malalawak nga ang kanilang lupain. Pero ang ilan, halos kinukuha na ng gobyerno. Malalaman na lang nila na hindi na pala nila pag-aari ang kanilang lupain. At ang itinitira na lang sa kanila ay ang kanilang tinitira na kakarampot na lamang na lupain. May dadating na lang daw sa kanilang sulat at isang titulo na nakapangalan na sa kanila. Pero hindi naman nila kayang basahin. At malalaman na lang nila na halos wala pang 1 hektarya na lang ang natira sa kanila. At nawawala na ang napakalaking hektaryang pag-aari pa ng kanilang mga ninuno. Pag binibisita kami ng opisyal, yun ang aking inalalapit sa kanila at idinadaing. Pero ang laging sagot daw sa akin ni Gobernador, tumutok lang daw ako sa pagtuturo at iwasan ko na daw makialam. Dahil maraming malalaking tao ang makakalaban ko. Kaya naman sinabi ko kay Gobernador na ako ay isang taong gobyerno din naman. At kailangan ko rin silang bigyan ng payo. At hanggang doon lang naman kako ang aking kayang ibigay sa kanila. Tama yan, Sir John. Yan lang ang pwede mong gawin. Pero huwag ka nang manghihimasok pa sa kanila. Legal na bagay na ang dapat mangialam dyan. Hayaan mo na sila. Dahil baka mapahama ka lang. Matagal nang usapin itong lupain dito sa kabuntukan. Hindi pa man ako gobernador dito ay problema na yan. Dahil ang ibang lupain dito ay pag-aari ng mga mayayaman na negosyante sa kabayanan. At yun lang ang masasabi ko sa iyo, Sir John. At tumuto ka na lang sa pagtuturo sa mga bata. At yun naman talaga ang trabaho mo. Sabi pa sa akin ni Gobernador. Kaya naman tuloy lang ang buhay namin ni Teacher Joy. Mahirap man ang pagtuturo dahil nangangapa pa ang mga estudyante namin. At hindi nila alam kung ano ba ang gagawin dahil noon lang sila nakakita ng mga kagaya namin. Kaya talagang iba yung pagtitiis at pagtsatsaga namin, matuto lang sila. Lahat ay aming gagawin, matuto lang sila talaga. Makita ko lang na nakangiti ang kanilang mga magulang. Masaya na ako. Hanggang sa isang araw, may napuna ako sa ilang mga estudyante ko. Dahil ilang buwan na rin naman akong nagtuturo, nagagamay ko na ang lahat ng mga estudyante ko. Maging mukha nila at mga pangalan, alam ko na. Kahit pa ito umaabot na ng 30 kabataan, at isa-isa silang napapag-aralan ko na at natuto na ako sa kanilang mga kilos. Nakilala ko na rin ang kanilang mga magulang. Pero may isang grupo ng kabataan
na nakapasa na sa kinder at pwede ko na silang turuan sa grade 1. At sila'y kakaiba sa lahat. Sa tansya ko, sila ay nasa 5 kabataan. Wala sila mga magulang na kasama. At sila rin lang ang nagpalista sa sarili nila. Ang napuna ko lang ay kakaiba ang kanilang mga kilos. Malikot ang kanilang mga mata at hindi sila umiimik sa mga kapwa nila kabataan. Kaya malipit ko silang kausapin at sinasabi ko na makikooperate sa aming lahat. Hindi yung sila na lang lagi ang magkakasama at nag-uusap at lagi silang tahimik sa isang sulok lang ng silid-aralan. Sinabi ko sa kanila na isama ang kanilang magulang upang aking makausap dahil baka ang ilan sa kanila ay pwede nang mag-exam at mag-jam na rin to next grade o hanggang sa kung saan nila kakayanin upang makatapos agad sila ng elementarya. Pero tumatango lang sila sa akin at sinasabing ayaw daw ng kanilang mga magulang na pumunta sa eskwelahan. Hanggang sa nakasanayan ko na at sinabi kong sige, magsimula na lang sila sa grade 1. Pero nahalata ko na matatalino na sila at madaling turuan. Magaling agad silang magsulat. Yun nga lang, lagi silang alerto at ang kanilang mga mata hindi tumitingin ng diretso sa akin. Agad ko itong sinabi kay Kapitan at tinanong ko kung saan bahagi ba ng barangay ito nakatira. At baka pwede kong puntahan ang kanilang bahay at kausapin ang kanilang mga magulang. Dahil para sa akin, pwede na silang mag-jam hanggang sa grade 4 dahil marunong na silang magbasa. Pero sinabi ni Kapitan na mahirap ang gusto kong mangyari at naging palaisipan iyon sa akin. Bakit po, Kapitan? Malayo po ba ang bahay nila? Kung ganun, nakakaawa naman pala sila. Nilalakad nila hanggang taas ng bundok mula dito sa barangay na to. Hindi po pwede na samahan mo ko? Tanong ko kay Kapitan. Sir John, paghandaan na lang po muna natin. Dahil mahirap ang gusto niyong mangyari. Ang angkan po ng mga kabataang iyan ay mula pa nung dumating ako dito ay hindi nakikihalubilo sa amin. Sila po ay nananatili sa taas ng bundok at tirik ang daan. Nagtataka nga po ako at napakagaling na mga kabataang iyan at nakakababa agad sa kapatagan. At halatang gustong-gusto nilang mag-aral sa paaralan. Hayaan niyo po at paghahandaan natin ang bagay na iyan. Sa ngayon po ay yun lang ang maitutulong ko sa inyo. Saad naman ni Kapitan. Hanggang sa mapalapit na ako sa batang si Butchoy. Iyon ang tawag sa kanya ng kanyang mga kasama at parang siya ang leader ng 5 kabataang iyon. Lagi ko siyang kinakausap at dahan-dahan kong tinatanong kung anong klaseng pamumuhay ba mayroon sila sa taas ng bundok. At ang laging sagot nito sa akin, ay, ayos lang po kami. Basta ang gusto lang po namin ay matutong magsulat at magbasa. Mabait si Butchoy. At napapansin ko na parang siya ang pinagbibilinan ng mga magulang ng 4 niyang kasama. Sinabi pa nito na marami pang kabataan sa taas ng bundok na gustong sumama sa kanila. Kaya inihayag ko rin kay Butchoy na pwede naman at kung gusto niya ay sasamahan ko siya patungo doon upang kausapin ang mga magulang nito. Pero tumanggi ito at sinabing ayaw daw ng kanilang mga magulang na makakita ng ibang tao. Kaya naman lagi na lang pumapasok sa isipan ko na kung anong klaseng nilalang ba ang mga ito. At sobrang higpit naman ng kanilang mga magulang at ayaw lumapit o makahalubilo sa kapwa nila tao. Halos 1 taon din ang dumaan at grade 2 na ang grupo ni Butchoy. At patuloy nilang kinakaya ang mahabang lakaran patungo sa paaralan. At lagay na ako sa kanila. Napupuna kong natitig na rin sila sa mga mata ko. Marahil hindi na iba ang turing nila sa akin at masaya ako dahil natatanggap na nila ako bilang kaibigan nila.
Wala naman akong nililihim kay Kapitan. Lahat ay sinasabi ko sa kanya. Ngunit ang hindi ko malilimutang pangyayari ay halos ilang araw nang absent ang grupo ni Butchoy. Hindi ko naman mapuntahan dahil hindi ko alam ang patungo sa kanilang bahay sa taas ng bundok. Tinanong ko kay Kapitan kung ano ang pwede kong gawin. Dahil pananagutan ng isang guro kung pababayaan kong liliban na lang ng matagal na araw ang grupo ni Butchoy. Pero ang sagot ni Kapitan, hayaan ko na lang daw. Sir John, hayaan mo na lang ang mga yon. Ang may papayo ko sa inyo ay tatapatin na po kita. Ang pinagmula ng angka ng iyong mga estudyanteng yon ay mahiwaga. Kahit po kami mga tao dito sa ibaba ng bundok ay hindi pa rin po nararating ang kanilang bahay o lugar sa taas ng bundok na yan. At mula dito sa ibabang bahagi po ng kabundukan ay natatanaw lang po namin minsan ang kanilang mga bahay. Pero kahit isa po sa amin ay wala pang nakakalapit sa lugar na yon. Kaya Sir John, mabuti pa po ay hayaan nyo na lang sila. Baka po may sakit o kung anumang pinagkakaabalahan kaya hindi na sila makapasok pa. Sana'y makinig ka po sa akin, Sir John. Wag na wag ka pong hahamak na umakyat ng bundok. Saad ni Kapitan, at nahahalata ko na may hindi sinasabi pa sa akin si Kapitan. Kapitan, bakit para pong may nililihim ka sa akin? Bakit hindi mo po ako tapatin ng diretsyo? Kung ano po ba talagang klaseng tao o pamilya ang pinagmula ng estudyante ko? Paano pong mahiwaga? Bakit po laging ganyan ang sinasabi mo sa akin? Nag-alala lang po naman ako dahil halos 10 araw na pong absent ang grupo ni Butchoy at nag-alala po ako pag tumagal pa ito. Baka hindi sila makalampas. Nag-alala lang po ako bilang guro. Wika ko pa kay Kapitan. Hindi na nga ako nagpilit pa. At sa isip ko, baka nga naman may sakit lang ang mga ito. At kung ako ay aakyat ng kabundukan, hindi ko naman alam kung saan ang tamang daan at saan ang tungo ko. Baka maligaw lamang ako, kaya minabuti ko na lang na manahimik. At pagdating ko sa eskwelahan, nagtatanong-tanong ako sa mga estudyante ko kung alam o kilala ba ang pamilya ni Butchoy. Pero lahat sila ay umiiling sa akin. Wala daw silang alam. At para bang alam na nila ang isasagot sa akin. Marahil ay turo iyon ng kanilang mga magulang. Maging si Teacher Joy ay aking kinakausap ng lihim. At sinabi ko sa kanya na ipagtapat na sa akin ang lahat. Dahil ako naman ay marunong magtago ng lihim. Nag-alangan pa noon si Teacher Joy na magsalita sa akin. Dahil bawal daw kaming mag-usap tungkol sa bagay na iyon. Kaya naman ang labasan na at kami na lang ang nasa loob ng room. Dito niya ipinagtapat sa akin ang lahat-lahat. Sir John, hindi po sila tao. Ang tawag po namin dito sa aming lugar ay sila'y mga taong engkanto. Nakikihalubilo po sila sa ating mga mortal. At namumuhay po sila sa kabundukan ng payapa. Matagal na po sila dito. Baka nauna pa po sa mga ninuno namin. Kaya iginagalang po namin ang pasya nila. Ganyan po talaga sila. Ilang buwan o taon lang napapasok sa paaralan at maglalaho ng muli. At mga ilang taon muli ang makakalipas. Meron uling uusbong na mga kabataan at magpapa-enroll. Kaya sanay na po kami, Sir John. Mababait naman po sila pero ayaw nila na gagambalain sila. Basta mahirap ipaliwanag at mahirap po sa kagaya ko na magsalita. Pero nahihiya po ako sa inyo dahil kayo po ay nalilito na sa sitwasyon. Kaya minarapat ko na lang na ipagtapat sa inyo ang lahat. Sana iwasan mo pong sabihin sa iba dahil magmumukha ka pong baliw. Walang maniniwala sa iyo. Sana po ay maniwala ka sa akin. Uy ka ni Teacher Joy. Naputulala na lang ako at hindi makapagsalita. Ano ba ang taong engkanto sa tulad kong lumaki sa kabayanan?
pinagtatawanan lang naman namin ang ganong kwentong barbero. Pero ngayon, sa sitwasyon ko, at narinig ko mismo sa bibig ni Teacher Joy, na totoo pala ang mga taong engkanto. Parang hindi pa rin matanggap ng aking sistema na may ganon nga pala talagang nilalang sa kabundukan. Halos umalis na lang sa harapan ko si Teacher Joy, pero hindi pa rin ako makapagsalita at hindi makakibo. Nananatili akong nag-iisip kung ano ang dapat kong gawin. At totoo ba talaga na ang mga estudyante ko ay mga anak ng taong engkanto sa kabundukan? Natatawa ako na natatakot na hindi ko maintindihan. Mahirap kong ikukwento ko sa iba at wala talagang maniniwala sa akin. Pero paano kung totoo nga iyon? Nais ko na lang noon nakalimutan ang lahat ng sinabi ni Teacher Joy dahil parang mababaliw yata ako sa lugar na yon. Pero kailangan kong lakasan ang loob ko dahil isa akong guro at kahit naman anong sabihin ko ay walang maniniwala sa akin. Halos isang buwan na at hindi pa rin pumapasok ang grupo ni Butchoy. Kaya nawalan ako ng pag-asa pa. Iniisip ko na lang na siguro nga yun nga ang sitwasyon nila. Sila ay hindi tao at gusto lang nilang matutong magbasa at magsulat at muling maglalaho. Napakahiwaga naman kung tutuusin at sino ba namang pangkaraniwang tao ang maniniwala sa ganong kwento. Pero eto ako, nakakasaksi at mismong nangyari at nakita ko sa aking mga mata na sila ay kabataan at normal na bata na pumapasok sa eskwelahan, na sila pala ay mga tinatawag nilang taong engkanto. Napapatingala ako sa taas ng bundok at doon mismo sa pwesto ng aming paaralan ay natatanaw nga naman namin na parang may mga kabahayan sa taas ng bundok na kung iisipin mo ay paano kakayanin ng mga kabataan na maglakad sa ganong kalayong lugar at katirik pa. Talagang napapaisip ako ng gusto dahil ang daan ay napakatirik. Doon lang ay maisip ko na hindi nga sila pangkaraniwang bata lamang. Kaya naman sabi nga ni Teacher Joy at ni Kapitan, mag-move on na lamang ako at isipin na lang na isang karanasan na mahiwaga ang nasaksihan ko. Isa-isip ko na lang at huwag nang ipagsabi pa kahit kanino dahil wala namang maniniwala sa akin. Tuloy lang ang buhay ko. Marami pang estudyante ang umaasa sa akin. At kahit miss na miss ko na ang pamilya ko at gustong gusto ko nang lumabas sa kabayanan, ay hindi ko magawa. Lalo na pag dumaan ang tagulan, walang pwedeng makalabas patungo sa kabayanan dahil umaapaw ang sapa at ilog na aming dadaanan. Kaya naman ang sahod ko ay naiipon sa aking ATM o sinasabi ko sa aking mga magulang na kung kailangan ng pera ay i-text agad ako dahil hindi pwede ang tawag sa lugar at mahina ang signal. Sumasagot naman sila na ayos lang sila at pinag-iingat nila ako. Hanggang sa isang pagkakataon noon, buwan ng Pasko noon, Desyembre. Tandang-tanda ko, bakasyon na ng aking mga estudyante at pinayagan ako ni Kapitan na pansamantalang umuwi sa amin. Kahit kalahating buwan lang ay pinasundo niya ako sa kanyang mga tauhan gamit ang kanilang kabayo para makalampas sa ilog at sapa. At pag sa kabatagan naman, ipinapasakay nila ako sa kanilang mga mini truck hanggang makarating kami sa highway. Ilang oras din ang biyahe namin at inihatid ako ng sasakyan ni Gobernador patungo ng Laguna. At sinabi nila na babalikan nila ako makatapos ang bagong taon. Masayang-masaya ako at sinalubong ako ng aking magulang at natutuwa ako dahil napakalaki na pala ng pera ko sa ATM. At naipon na ang sweldo ko sa loob ng halos kalahating taon mahigit. Ramdam ko ang yakap ng aking amatina at miss na nila ako. Maging ang aking kapatid na pamilyado na sumasalubong sa akin. Ang aking mga pamangkin na halos mapaiyak ako dahil miss na miss ko na sila.
Hindi na ako nagpahinga nun at ako'y excited na namili. Nag-withdraw ako sa bangko. At pinamili ko ang aking pamilya ng panghanda sa Pasko. At ang aking mga pamangkin ay pinamili ko ng mga bagong damit at sapatos. Maging ang aking ama at inay, masayang masaya. At sinabi ko sa kanilang samantalahin dahil wala pang isang buwan ang aking bakasyon at babalik na muli ako sa Region 4. Kaya naman habang namimili kami, nagkakatawanan kami at nagbibiruan dahil sinabi ko na limot ko na ang patungo sa amin. Dahil nakasanayan ko na ang kabundukan at parang ayaw ko nang bumili ng mga bagong damit. Dahil hindi ko naman na ito maisuot sa aking trabaho. Dahil naka-uniform ako palagi. Kaya naman naaawa ang aking mga magulang sa sitwasyon ko. At tinatanong nila ako kung gusto kong mag-resign na. At kung hindi ko na kaya, bakit ako magpapakahirap pa sa kabundukang iyon? Pero biglang pumasok sa isip ko ang mga umaasa sa aking mga estudyante ko. Kaya sinabi kong itutuloy ko ang misyon ko. Kahit ano pa iyon. Kahit kabundukan dahil nasanay na ako. Dahil gusto ko rin naman na mag-unwind muna sa mall. Pinauna ko na sa bahay ang aking mga magulang at mga pamangkin. At ako ay naglibot muna sa aming malaking mall. Nag-window shopping muna ako. Patingin-tingin ako sa mga modernong kagamitan. At iniisip ko ang mga pamilya sa kabundukan na hindi man lang nila nararanasan na pumasok sa mall. Kumuha na rin ako ng ilang kagamitan na pwede kong ibigay sa aking mga estudyante pag-uwi ko o pagkabalik ko. Ibinili ko na rin ng kaunting regalo si Kapitan at si Teacher Joy bilang pasasalamat ko. At habang ako'y abala sa aking pamimili, maraming tao noon sa mall dahil malapit na ang Pasko. Napatitig ako sa isang bahagi ng mall at hindi ako pwedeng magkamali. May mga batang nakatingin sa akin. May kasama silang may edad sa kanila at kamukhang kamukha ni Botchoy ang batang nakatitig sa akin. Maganda ang kanilang kasuotan at parang sanay na sanay sila sa kapaligiran. Tinitigan ko pa sila sa mga mata at talagang hindi ako pwedeng magkamali. Grupo ni Botchoy iyon. Agad akong bumaba ng escalator at pinuntahan ko ang kanilang pwesto. Pero wala na akong makita ni isang bata doon. Kinusot ko pa ang aking mga mata at baka namamalikmata lamang ako. Pero hindi ako pwedeng magkamali. Kitang-kita ko na sina Botchoy at ang grupo niya ang nakatayo sa pwestong iyon. Mahiwaga pero kailangan kong tanggapin. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa pamilya ko. Baka isipin nilang nababaliw na ako. At lalo lang akong patitigilin sa pagtuturo. Kaya naman nananahimik na lang ako. At iniisip ko na baka namamalikmata lang ako. Buti kaya namimiss ko lang siguro ang grupo ni Botchoy. Pagkarating ko sa bahay, agad kong tinext si Teacher Joy at sinabi ko ang aking nakita sa mall. Sinabi nito na pwede ngang sila iyon dahil kaya naman nilang pumunta sa kahit saang bahagi ng Pilipinas at siguro ay ginagabayan ako o sinundan. Yun na lang ang sagot ni Teacher Joy sa akin. At yun na rin ang aking pinapaniwalaan dahil wala naman akong ibang choice dahil alam ko sa sarili ko ang nakita ko. Natapos ang bakasyon ko at hindi ko rin alam kung bakit parang hinihila ang mga paa ko na bumalik sa kabundukang iyon. Para bang kulang ang buhay ko pag hindi ko makikita ang mga estudyante ko. Sinundo na muli ako ng mga tao ni Gobernador. At masayang-masaya akong sinalubong ni na Kapitan at Teacher Joy. Tuloy na muli ang aming misyon at muli akong naghihintay na bumalik nga ang grupo ni Botchoy. Nagsimula na muli kaming magturo ni Teacher Joy at malungkot ako dahil marami sa kabataan ay tumigil na sa pag-aaral dahil nagugutom sila sa loob ng paaralan. Gusto man ni Kapitan na tumulong pero marami din anak si Kapitan at kailangan din niya ang pera para sa kanyang pamilya dahil ang mga anak nito ay nag-aaral sa kabayanan.
Hanggang sa maisipan kong ako na ang lalapit sa mga kabataan. At pag maaga kaming nakatapos sa eskwelahan ng mga dati kong estudyante, agad akong maghahanda at magyayapak at iisa-isahin ko ang kabayan sa ibaba ng bundok. Binibigyan ko ng takdang aralin ang mga ito at iniiwan ko na lang sa bahay. At kung kailan uli ako pwedeng lumabas ay baybayan ko muli ang kanilang kabayan at titignan ang iniwan ko mga takdang aralin na pinapagawa ko sa kanila. Natatakot man si Kapitan sa ginagawa ko, pero wala din naman siyang magawa dahil ako ang nasusunod. Pipilitin ko ang mga tumitigil na mga kabataan para matutunan man lang nilang magsulat at magbasa. Ay masaya na ako noon. Kahit ako'y natatakot sa aking mga dinadaanan, sinasamahan naman ako ng ilang kabataan at sinasabi sa akin ang lugar na hindi ko dapat puntahan, katulad ng mga matataas na kagubatan at matataas na puno. Para marating ang ibang mga kabataan, nasaksihan ko ang mga bahay nila ay hindi matitibay at gawa lamang ito sa pawid. At salat na salat sila sa buhay. Naawa ako dahil wala naman akong maiabot dahil ang pera ko ay pumapasok sa ATM at nananatili iyon sa aking bangko. At bago ko pa makuha ang sahod ko, ay kapag bibigyan muli ako ng bakasyon ni Gobernador at DepEd. Minsan, pag maswerte, pinapadalhan kami ni Kapitan ng tinapay. Kaya isa-isa kong ipinapamigay sa mga bahay-bahay na mararating ko. Hanggang sa isang araw, walang sumundo sa aking mga kabataan at malayo-layo ang aking pupuntahan. Sinabi sa akin ni Kapitan na wag na wag akong magpapagabi dahil meron daw manliligaw sa daan at baka hindi na ako makakabalik sa bahay niya. Sa isip ko na lang na mga sandaling iyon, ayan na naman si Kapitan, nananakot na naman. Pag naalala ko ang katauhan ni Butchoy, nakakaramdam ako ng takot at pangamba na baka nga hindi na ako makabalik. Pero pumapasok din sa isip ko na ano naman ang aking katatakutan. Ako naman ay walang anak at walang asawang naghihintay sa kapatagan. Kaya para sa akin, ang mission ko ay dapat kong tapusin dahil may umaasa sa akin. Sir John, tara na. Umuwi ka na po kina Kapitan. Malapit ng dumilim. Delikado na po sa daan. Hindi po kami papayagan ng mga magulang namin na samahan ka pababa. Gagabihin na po kasi kami pabalik ng bahay namin. Uwi ka ng mga estudyante kong laging sumasama sa akin. Mabaybay lamang ang mga kabahayan sa bandang itaas ng kabundukan. At nangyari na nga ang kinakatakutan ko. Ginabi ako sa daan at tanging flashlight lang ang dala ko. Inihati naman ako ng mga kabataan pero kalahatian lamang ang aking lalakbayin. Pawisan na ako at may halong kaba na ang aking nararamdaman ng mga oras na yon. Wala na mga kabayan at puro gubatan lamang ang aking nadadaanan. Pasado 7:00 na ng gabi noon. Napakatahimik ng paligid at tanging kuliglig lamang at huni ng panggabing ibon ang aking naririnig. Kilamig ng hangin pero pinagpapawisan ako at parang may nasabay sa bawat takbang ko. Ang tanging palatandaan ko ay ang patay na sapa. At may makikita na akong malaking lanang na daan ng tao patungo kina Kapitan. Diyos ko, tulong po. Ang tagal ko namang marating ang patay na sapang iyon. Parang naliligaw na yata ako. Dasal ko at hawak ko na ang aking rosaryo. At sa liwanag ng flashlight ko, may nabulabog yata ako mga nilalang at may nadaanan ang mga mata ko na parang may mga kabayan. Ala, bakit may bahay? Wala naman akong nadaanan na bahay dito kanina. Bulong ko. At may narinig akong mga salita. Mukhang dayo ah. Gabi na, nag-ano yan dito? At agad naman akong nagsalita at nagbigay galang sa kanila. Makikiraan po, paumanhin po, at ginamit na ako.
Naliligaw na po yata ako. Saan po ba ang tamang daan? Huwag po sana kayo magagalit sa akin. Mabuti po akong tao at isa po akong guro. At isang tinig na pamilyar ang sumagot sa akin. Sir John, naku, naliligaw na nga kayo. Teka po, ihahatid ko na kayo. At boses na Butchoy ang sumagot sa akin. Maling direksyon pala ang aking tinahak at nakarating na ako sa kanilang bahay. Sa isip-isip ko, paano nangyari iyon? Nasa taas ng bundok ang kanilang bahay. Di pa nga. Yan ba ang guro mo, Butchoy? Sige, ihatid mo na at mahirap na sa daan. Uwi ka ng isang babae. Ang kutob ko'y ina ni Butchoy. At kitang-kita ko sa liwanag ng flashlight ko ang kanilang mga magulang. Mapuputi ang balat na parang anak araw at mahaba ang buhok. Sa totoo lang, hindi ako nakaramdam ng takot noon. Ang naramdaman ko ay saya dahil nakita ko muli si Butchoy. At tama nga si Kapitan. Kakaiba sila at hindi nga sila tao. Butchoy, ikaw ba yan? Utoy, salamat at dito ako napadpad. Natatakot na ako. Sana ihatid mo ko kina Kapitan ha. At sa inyo pong lahat, paumanhin po. At nakaabala ako. Guro po ako ni na Butchoy. Patawad po. Uwi ka ko pa. Ikaw pala ang dayong guro. Sige. At si Butchoy na ang bahala sa iyo. Salamat nga pala sa pagtuturong magsulat at magbasa sa anak ko ha. Hindi na po namin sila pinapabalik sa eskwelahan. Marunong na po kasi silang magsulat at nakakabasa na. Baka po sa susunod na pasukan, ibang kabataan naman ang bababa ng bundok para makapag-aral. Saad ng babaeng may mahabang buhok na kulay puti. Pero hindi naman matanda ang anyo nito. Sa tingin ko ay parang nasa 40 lang ang edad nito o nasa mababa pa. At kay bango nito, parang amoy bulaklak ng sampagita. May iba pang nilalang ang naglabasan sa bahagi ng kagubatan. Hindi ko alam kung saan ba sila nagmumula. Dumadami na sila sa paligid ko. At ang iba ay may hawak na buslo ng ilaw. Kaya kitang-kita ko ang kanilang anyo. At masasabi kong kakaiba ang kanilang anyo kumpara sa anyo ng ordinaryong tao. Tara na po, Sir John. At lalalim na ang gabi. Maaga pa kayong magtuturo bukas. Alam po namin na nagbabahay-bahay ka nga daw po. At marami na ang kabataan ang nagtigil sa pag-aaral. Mag-iingat po kayo. Magtatag-ulan na baka mapahama kayo sa daan pag inabot kayo ng gabi. May grupo po na kagaya ng mga lahi namin ang malupit sa mga dayo at baka paglaruan kayo sa daan. Pero hayaan nyo, babantayan ko kayo. Uwi ka ni Butchoy. Napahawak ako kay Butchoy at natakot sa kanyang tinuran. Hindi ko namalayan ang paghawak ko sa kanya. Bigla na lang nawala kami sa kagubatan at pagtingin ko sa paligid. Nasa tabi na ako ng bahay ni Kapitan. Aba, andito na pala tayo kina Kapitan Butchoy. Salamat ha. Sana huwag mo akong pababayaan. Ipangako mo yan, Butchoy. Gusto kong matutong magbasa at magsulat ang lahat ng kabataan sa lugar na ito. At huwag kang mag-alala. Naipaliwanag na ni Kapitan kung ano kayo. Salamat, Butchoy ha. Ngumiti lang ito at nagtatatakbo na sa dilim at naglaho na. Napakahiwaga ng pangyayaring iyon at maya-maya nasa likuran ko na sina Kapitan at mga tanod. Hinahanap na pala nila ako. Ay nako, Sir John. Nag-alala ako sa iyo. Anong nangyari ha? Ayos ka lang ba? Ani Kapitan na nag-aalala. Ayos lang ako, Kapitan. Mula ngayon, huwag ka na mag-alala sa akin. Si Butchoy nang bahala sa akin pag ginabi ako sa daan. Sagot ko naman. At ngumiti na si Kapitan at ang asawa nito. Alam ni Kapitan ang ibig kong sabihin, kaya hindi na siya nagtanong pa. Mula nga noon, nakaramdam na ako ng tapang
Kahit pa ako ay ginagabi sa kagubatan, alam ko na si Butchoy ay nakamatsyag lang sa akin at alam ko rin na ako'y kanyang binabantayan sa bawat pagtungo ko sa kagubatan. At paghanapin ko ang mga bahay, agad ko itong nakikita dahil may mga bata na lumalabas sa kagubatan na alam kong grupo iyon ni Butchoy at itinuturo sa akin ang tamang daan. Minsan naman ay lalabas mismo si Butchoy at aabutan ako ng mga prutas. Kinakain naman iyon habang nasa daan at masayang-masaya kami at nagtatawanan. Siguro nga ay kabaliwan ang aking nararanasan at kung iisipin ng mga tagapakinig mo ngayon, Sir Caspar, ay isa nga akong baliw. Pero paano nga ba ninyo ipapaliwanag ang aking mga nararanasan? Dahil ako mismo ay saksi na totoo ang uri ni Butchoy. Ang nilalang na namumuhay ng payapa sa kabundukan, na mas ligtas pa silang kasama kumpara sa ating normal na tao sa kabayanan. Marami sa atin na ordinaryong tao na kayang pumaslang ng kapwa-tao natin. Pero ramdam na ramdam ko sa klase ng pamumuhay ni Butchoy. Sila ay may paggalang sa kapwa nila. At alam kong pinalaki si Butchoy ng kanilang magulang na mababait at may paggalang sa mga tao. Taon muli ang dumaan at ang lahat ng mga magulang ay nagpapasalamat sa akin, lalo na ang mga tumigil sa pag-aaral. Dahil ang anak nila ay natuto pa ring magsulat at magbasa kahit pa hindi na pumapasok sa eskwelahan. Maging si Teacher Joy ay tuwang-tuwa dahil nakakasanayan ko na ang kanilang lugar at sinabi na ito na pwede niya akong iwanan. Pero sinabi rin niya na nagbibiro lang siya. Ramdam ko kay Teacher Joy na gustong-gusto na rin niyang umalis sa lugar na iyon. Hanggang sa lumalim na nga ang aming samahan at si Butchoy nagsimula na itong magtapat sa akin. Sinabi niyang gusto daw niya akong isama sa kanilang totoong lugar. Sa una ay natatakot ako, pero ang tiwala ko kay Butchoy ay parang isang anak na rin. Kaya naman sinabi ko sa kanya na pag-araw ng linggo, isama niya ako para naman maranasan kong pamumuhay nila sa kabundukan. Hindi man kayo maniwala sa akin buhat nga noon ay nakakarating na ako sa kanila. Sinusundo lamang ako ni Butchoy sa aming paralan at hahawak lang ako sa kanya. Tapos ay pipikit. Pagmulat ng aking mga mata ay nasa bahay na nila ako. Mahirap ipaliwanag, hindi po ba? At baka isipin ninyo na nababaliw na talaga ang gurong ito. Pero paano nyo ipapaliwanag sa akin na ako mismo ay nasaksihan ang tunay na katauhan ni Butchoy? Ang kanilang lugar ay simpleng bahay lamang. Iisa ang itsura ng kanilang mga pamamahay. Pero ang loob nito ay, pagpasok mo, isang napakalaking lugar na kayang tumira kahit 5 pamilya pa. Pagpasok mo sa kanilang pintuan, makakaamoy ka ng napakabangong amoy ng bulaklak at napakalinis ng kanilang kapaligiran. Ang kanilang mga ninuno o nakakatanda sa kanila ay habang tumatagal ay iisa na ang kanilang anyo. Pumuputi ang buhok at pumuputi ang balat. Sinabi din sa akin ni Butchoy, para sa kanila ay wala silang kamatayan. Kinukuha lamang sila ng kanilang bathala at muling isisilang. Kagaya niya dati, naglaho na daw siya dahil sa katandaan at muli daw siyang isinilang at tanda pa niya ang kanyang pinagmulan. Kinukuha lang po sila ng aming bathala, Sir John. Pag po hindi na nila kayang kanilang katawang lupa, sila po ay kinukuha sa amin at yun po naman ay tinatanggap namin ng maluwag sa puso namin. At muli silang isisilang at makakasama muli namin, Sir John. Matagal na po kami dito sa kabundukan. Sabi po ng aking mga magulang, baka po hindi pa kayo ipinapanganak. Maging ang inyong mga magulang at ninuno ay nandito na po kami sa kabundukan. Sabi po nila, hindi kami tao at tanggap po namin iyon. May kanya-kanya po naman kasi tayong paniniwala. At ito po ang aming buhay. Mababait po kami, Sir John, at hindi po kami lumalabag sa batas ng tao. Masaya na po kami sa ganitong pamumuhay.
Kaya po naman naming pumunta kahit saang lugar. Mahirap pong ipaliwanag para sa kagaya niyong ordinaryong tao lamang. Pero kahit sa Kamaynilaan po ay kaya naming pumunta. Kaya po, hindi kami mangmang sa mga bagong kagamitan ng mga tao. Kwento pa ni Butchoy. Habang ako ay nasa kanila, ipinagbawal ni Butchoy na kumain ako ng pagkain nila. Kaya hindi ako kumakain o may inom ng tubig nila. At pag ako'y nasa kanilang bahay, may baon akong pagkain. At masaya kaming nagkukwentuhan. At ang ibang kabataan doon ay tinuturuan kong magbasa at magsulat na nakasanayan ko na ang ganong pamumuhay. Maniwala man kayo o hindi, hanggang ngayon po ay nandito pa rin ako sa lugar na ito. Taon-taon akong umuwi sa bahay namin sa Laguna upang makita naman ako ng aking mga magulang. Masaya naman sila dahil maganda ang aking pamumuhay kahit malayo pa ako sa kanila at nasa kabundukan. Masaya sila para sa akin at nakikita naman nila na wala akong sakit at napakasigla ng aking pangangatawan. Ang aking mga magulang ay tumanda na rin, pero hindi sila nagkakasakit ng malala. Dahil may binibigay sa akin ng mga magulang ni Butchoy na isang likido na galing sa kabundukan. Ito ay timplado nila at pinagsama-samang mga prutas at mahiwagang halaman. At hindi kami nagkakasakit, maging ang aking mga magulang, pamangkin at kapatid. Maging si Kapitan ay hanga sa akin. Hindi daw nila sukat akalain na ang kagaya ko ay makakasanayan na ang buhay sa kabundukan. At kaya ko pang makisama sa angka ni Butchoy. Hangang-hanga sa akin pati si Gobernador. At sinabi nito na bibigyan ako ng bonus. Bibigyan daw niya ako ng lupa sa kabundukan. At masayang-masaya ako sa ibinalita sa akin ni Gobernador. Naku Gob, hindi ko po yan tatanggihan dahil gustong-gusto ko na pong dito na rin tumanda sa kabundukan. At hanggat kaya kong magturo ay ipapangako ko po sa inyo na ako na po ang bahala sa mga kabataan dito. Salamat po talaga, at kung sakaling man na magkaroon na ako dito ng lupa't bahay, maasahan mo pa ako sa anumang oras. Wika ko kay Gob. Hindi talaga ako nagkamali. Unang kita ko pa lang si Sir John. Alam ko na isa kang mabuting tao. At alam ko rin na ikaw ang klase ng taong natatagal sa lugar na ito. At hindi nga kami nagkamali ni Kapitan. Huwag kang mag-alala. Ilang buwan na lang may lupa at bahay ka na dito. At ilalagay ko ang pangalan mo sa titulo. Saad ni Gobernador. Sa ngayon ay malawak na ang aming eskwelahan. Ilang room na rin ang naipatayo muli ni Gob. At may mga bagong guro muli na kanyang mga eskolar noon ang katulong ko ngayon. Masasabi kong kakaiba na ang pamumuhay ngayon ng mga mamamayan dito. At buhat ng aking turuan ng kanilang mga anak ay matatalino natin ding hindi na sila maluloko pa. Kahit may dumating na dayo o mayayaman sa lugar, hindi na makukuha sa kanila ang kanilang mga lupain dahil kaya na nila magbasa at magsulat. Si Teacher Joy buhat nga nang ako ay magkaroon ng bagong kasamang mga guro. Nakaalis ito ng bansa at masayang-masaya itong ibinalita sa akin na magandang trabaho niya sa Thailand. Sumasahod siya ng sapat at maganda na ang pamumuhay ng kanyang pamilya. Habang kami ay nagkukwentuhan ni Teacher Joy, naalala namin ang aming mga pinagdadaanan. Nagkakatawanan na lang kami at sinasabi niya sa akin na kakaiba rin akong klase ng guro dahil ang buhay ko inaalay ko na sa kabundukan. At sinasabi ko sa kanyang totoo yon at mangangako ako na hindi na ako aalis sa lugar na ito. Sa ngayon ay binatilyo na si Butchoy maging ang kanyang mga kasamang kabataan noon. At ang ibang kabataan ay bumababa na ng kabundukan at nag-aaral na rin. Ang kanilang mga magulang ay dahan-dahan na ring nawawala at hindi ko na naaabutan sa kanilang lugar. At nauunawaan ko naman ang totoong kalagayan nila. Alam kong muli silang isisilang, ika nga ni Butchoy. At ang isa pang nagpapasaya sa akin, kahit saan ako pumunta ay tiyak akong ligtas. Maging sa kabayanan man
o kahit pa bumalik ako ng Laguna para kumuha ng aking mga kagamitan ay sinasamahan ako ni Butchoy. Nakakatuwa lamang dahil siguro nga ay pagtatawanan ako ng makikinig sa aking kwento. Pero oras na kasama ko si Butchoy, nararating ko ang mga lugar na hindi kayang marating ng mga ordinaryong tao. Muli, maraming salamat sa iyo, Sir Caspar. Mahiwaga ang aking kwento at tiyak na may tataas ang kilay sa mga viewers mo o mga listener. Pero ito ang tatandaan nating lahat. Mahiwaga ang mundo at hindi nyo kayang kontrahin ang mga hiwagang ginawa ng lumalang sa atin. At alam ko rin naman, Sir Caspar, na may kaugnayan ka sa mga engkanto. Kaya sa iyo ko naisipan ipadala ito. Hala, paano niya nalaman, no? Hanggang dito na lang po, Sir Caspar. At ako'y may pupuntahan pa kasama ang aking kaibigang si Butchoy. At ang ibang bahagi ng kabundukan na naroon ang kalahi ni Butchoy ay isa-isa ko nang nararating. Tinuturuan ko na ring magbasa at magsulat ang mga kabataan doon dahil para sa akin, ibinigay ng Diyos ang misyon kong ito at hanggat ako'y buhay pa, magtuturo pa ako para sa kanila, maging sa tao man o taong engkanto man sila. Pero alam niyo ba, may mga lugar ngayon na hirap maabot ng edukasyon pa rin. Nakakalungkot lang pero ang ilan sa kanila ay malayo na sa aming radar. Sana ay may guro din na kayang ialay ang buhay nila sa mga taong iyon o mga kabataan na iyon. Hanggang dito na lang po talaga. Muli po, ako po si Julius ng Laguna. Hello po mga kaswang, hayaan niyo po. Pag nagkaroon ako ng mahabang oras, ibabahagi ko rin sa inyo ang kaugnayan ko sa mga engkanto o sa pamilya namin. Tungkol ito sa kwento ng aking tiyahin at mama ko mismo. Pero wala pa akong oras eh. Pero ang katanungan ngayon, bakit kadalasan sa mga taong may mabubuting puso o mga mababait, sila talaga ang kinakaibigan ng mga engkanto o sila mismo ang nakukurso na daan? Sa inyong palagay, paki-comment nga, baka may nakakaalam sa inyo. Maraming salamat po at God bless sa inyo.